Tapos sosoplakin din po natin. Sosoplakin natin mamaya, isasampal natin sa kanya yung sagot niya dati. Unang-una, hayaan na po natin ang taong bayan ang umusga. Kung mas nakakalakad pa ang mga anak natin, nababastos ng mga drug addict, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni Digong, pwedeng totoo yan. Nung panahon ni Digong. Diba? Pero, totoo man yan noong panahon ni Digong, nakakatakot maglakad-lakad. Dyan po sa mga kakalsadahan ng Maynila, alam niyo po kung bakit? Hindi ka matatakot sa mga drug addict. Hindi ka matatakot sa mga pusher. Hindi ka matatakot sa mga bangag o mga sabog eh. Hindi ka matatakot dyan. Alam niyo po kung saan natatakot ang mga tao noon? Yung ikay matukhang. Yung bibili ka lang ng yelo sa kanto, matutukhang ka na. Yung galing ka ng trabaho, na wala ka naman lang kahit anong bisyo, pag uwi mo, natukhang ka na. Yung papasok ka ng eskwelahan, ng umagang-umaga, hindi ka na makakauwi. Bakit? Natukhang ka na. Yan ang nakakatakot nung panahon ni Digong. Kung sino-sino natutukhang kahit walang kinalaman sa illegal na droga. Mas nakakatakot noon kaysa ngayon. Ngayon, may mga kapatid ako, pinsan na babae. Nagtatrabaho sa Quezon City, sa Ortigas, sa Makati. Malalayo ang mga lugar na inuuwian. Noon po ayaw na ayaw nilang magpagabi. Pag ginabi sila, doon sila natutulog sa trabaho o kaya sa bahay ng kasamahan. Kapag naman po, sila ay inumaga na, kuwari alas 5 uwi nila, alas 4, nagpapaumaga na sila sa trabaho. Kasi delikadong umuwi. Kapag ikay lumabas, baka matukhang ka. Katulad na nangyari dun sa kinuwento ko, yung nalaman ko noon, call center agent. Ulirang ama, walang bisyo, nagbabasketball lang kapag off day, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, wala sa drug watch list ng barangay, wala sa drug watch list ng syudad nila, wala rin sa listahan ng mga adik sa, sa tawag dito, sa PIDEA. Nung dinrug test, hair follicle test, negative. Pero nung umaga na umuwi ito galing trabaho, ginawa? May umakbay. 2 lalaki. Matibuno ang pangangatawan. Tapos maya-maya, nakatimbwang na. Nakakalat na papel. Huwag tularan, adik, huwag tularan, pusher. Kahit yung barangay tanod, saka mga barangay captain, barangay konsehal, hindi makapaniwala doon sa sinapit ng call center agent dahil wala silang kaalaman na ito po ay meron pong ginagawang illegal doon sa lugar nila. Yun yung isang tatay, bibili lang ng yelo, lumabas ng kanto, nakahubad, bumili yelo. Nung nakabili yelo, bigla na lang sinakay sa police patrol. Hindi na uwi. Alam nyo kung saan pinuntahan nung asawa? Sa morgue. Nanlaban daw nung papunta na papunta ng tawag dito ng estasyon. Payat na payat, butot balat. Nanlaban daw kaya daw ginurgur. Nang agaw daw.
Nakakatakot noon. Ngayon makita nyo mga vlogger, kung nakakatakot ngayon, tignan nyo yung mga vlogger na babae, nagdadrive mag-isa, gabi, estudyante, yung iba mga model, halos talagang wala nang talagang na lang, napakaikli ng mga short, luwa na kaluluwa mga suot, pero nakakauwi po sila ng kanilang mga bahay. Hindi nakakatakot ngayon, mas nakakatakot noong panahon ni Digong. Kahit na wala kang kinalaman sa droga, bigla ka na lang matutukhang. O ngayon, yung si Catherine Camilon, yung nangyari dyan sa Batangas, yung konterista, yung sumasali sa mga beauty pageant, dyan po sa sa Batangas. Sino ang dumali doon? Di ba, pulis? Baka nasana yan nung panahon ni Digong. Hanggang ngayon, walang hustisya yun. Si Catherine Camilon. Ganyan po katindi ang iniwang marka ni Digong sa atin pong bayan dahil po dyan sa EJK na yan. Napakalalim ng sugat na iniwan ng EJK. Tapos sasabihin mo, bato, ni Bongo, nakakatakot daw ngayon kesa noon kay Digong. Kabaligtaran yun. Bato, Bongo. Alam niyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino. Inuhusgahan na nga namin si Digong. Gusto na nga namin isuko sa ICC. Ayaw nyo naman. Sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs. Strong stance para sa illegal drugs. Sa illegal drugs na binebenta na hindi nanggagaling kay Michael Yang. Di ba Kuya Erwin Lopez? Pero kung kay Michael Yang yan, ay walang problema. Benta lang. Di ba kaya nga pinatumba si Mayor Halili ng Tanawan, Batangas dahil nalugay yung drug lord sa Batangas. Bakit? Walang benta, hindi makabenta. Mahina bentahan doon sa Batangas dahil kay Mayor Halili. Dahil kahit yung mga taga-kalapit lugar, hindi na po makabenta dahil nga po humina. O ano ginawa? Pinagurgur si Mayor Halili. Yung panahon niya bilang Pangulo. Yan na sa kanyang pinangako. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Nakinabang tayo, yung mga OFWs, may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak at hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance. Anak ng teteng. Kapag hindi nyo binigyan ng mataas na rating si Digong nun, gurgur kayo. Baka yung SWS survey, yung Pulse Asia, sasabihin ni Digong, kasama sa drug watch list, yung mga kumpanya na yan. Yung mga may-ari ng kumpanya na yan. Ang kapal ng mukha nitong si Bongo, no? Magsasalita.
O yung laban nila sa kriminalidad ng anak ng maraming krimen. O, tama, Kuya Erwin Lopez. O, paiyak ka na, Bongo, pero patawa ka. Kuya Marvin, tama, mas nakakatakot mga pulis noon kaysa sa mga adik at pusher. Or strong position against illegal drugs. Kayo na po ang umusga, mga kababayan. Oo nga, sinasabi na nga namin. Hinuhusga na nga namin si Digong. O, ipapakulong ng ICC, ayaw nyo. Kontra kayo ng kontra. At dun sa ukol naman sa reward system, wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, military, uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. O, di ba? Nilakihan ng sahod para gumurgur ng gumurgur. Para sumunod sa reward system. Sinungaling ka ba to? Anong sinasabi mong walang reward system? Sinungaling ka, ang kapal ng mukha mo. Bato sa ano pala, Bongo, sorry. Bongo, kapal ng mukha mo. Ito, pakinggan nyo po dito, sinasabi ni Bongo. Ano sinasabi mong walang reward system? Bugo ka ba? May Alzheimer ka na ba? Bongo! Demonyo ka. Soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot nito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups. Kita nyo? 1 million para sa mga Ninja Cup. Pagbuhay, kalahating milyon lang po. Kapag patay, 1 million. Kapag buhay, kalahating milyon. Ulitin natin, sinabi ni Bongo. Tamulmul yata to si Bongo eh. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups. Patay. Pagbuhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kapag daw lumaban, 2 million. Ano ba? Sabi mo, walang reward system. May reward system May general ba? Yes, may general ba? Ang nabanggit po ay mga nakaraan Mga nakaraang, di ko na po, mahirap pangalanan, pero... Diba? Nakalimutan mo ba yung sinabi mo na yan, Bongo? Buti na lang talaga, mayroon pong mga media na nakapagtabi ng video na yan. Sabi mo, walang reward system. Ano yung sinasabi mo? Kapag nagurgur, 1M, 1 million. Kapag buhay, kalahating milyon. Kapag nanlaban, 2 million. Diba, Sus Mariosep? Grabe tong si Digong. Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Kapag namatay na lang, pinupuntahan kapag namatay. Pero pag buhay, hindi pa. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay mo siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action, talk to troops. Hoy, Bongo! Talagang yan, trabaho ni Digong yan. Hindi yan na extracurricular activities ng isang presidente. Trabaho talaga yan ng isang presidente na suportahan ng kanyang tropa.
ang kanyang mga kapulisan at ang kanyang mga kasundaluhan. Hindi yan extracurricular. Ano pinag-ano? Parang sinusumbat mo Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulog, para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniformed personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila. Walang reward system. Ano to? Ayan, di ba? Sinabi niya yan, oh. Ay, naku, hindi pala Soon, I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot na ito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga ito, mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating million lang po. Pag lumaban, 2 million. May general ba ito? Rango na kasama. Yes, may general ba? Ang nabanggit po yung mga nakaraan mga nakaraang hindi ko na po. Diba? Sinasabi niya, walang reward system. Pero ayan, sinasabi niya presyo kung magkano. Bugok na bugok tong si Bongo. Ngayon, masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador ako, 2019 po ako naging senador. Team resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa dito ng Panginoon ng Presidente Rodrigo. Panahon ng pandemya, dyan po sa tabi niya. Tinututunan natin malampasan yung pandemya at hindi ko naman po ikila-ila kaya sa inyo. Ito po at kapatid ko siyang sinabi. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang ituloy. Sir, next move nyo ngayon? Kailangan din mag-imbestiga rin po dito. Ako naman kung ano lang yung katotohanan. The truth lang po. Dito lang tayo umikot sa katotohanan. At hindi tayo magkakamali. Magpa-file po kayo ng resos. Kung kakailangan ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ang katotohanan. Labas na labas naman na katotohanan eh. 'Di ba? Ang Quadcom sapat na. Okay na Quadcom eh. Ayaw nyo lang pumunta doon. Takot na takot kayo. 'Di ba? Sabi ni Kuya Pogi, nakakainsulto sa Pangulo ng Pilipinas kung papasok ang ICC dahil ICC dito dahil may judiciary system tayo na sarili. But dapat may makulong, mapanagot at ibalanse ang hustisya para sa mga biktima para maniwala sa ICC. Ako pabor ko sa ICC kasi eto
kung dito kasi sa atin sa bansa, baka mamaya meron pang mga tauhan si Digong sa DOJ, sa NBI, sa Supreme Court, sa Court of Appeals. Malalim mga iniwang ugat ni Digong sa ating gobyerno. Baka mamaya meron pa siyang mga bata diyan, meron pa siyang mga tauhan diyan. Kaya sana bilisan ng ICC ang pagdampot dito kay Digong, kay Bato at kay Bongo, kay Sara Duterte, at sa lahat po ng mga sangkot dito sa EJK. Para matahimik ang Pilipinas, imagine niyo, walang Digong, walang Bato, walang Bongo, walang Sara Duterte sa gobyerno natin sa Pilipinas, walang Kibulok. Ay naku, napakatahimik ng buhay tsak natin. Ay, DJ Byron, shoutout DJ Byron. O Kuya Pogi, kaya po alam ko pero walang magagawa kung ayaw ng Pangulo dahil nga insulto sa kanya. Pero ang main objective dyan, mapanagot ang puno, makulong ang mga aso niya, justice pa rin sa uli sa mga biktima. Yan. Okay, sige, tignan natin yan, DJ Byron. Samba? Ito, tignan ko. Meron akong pinlay. Oo, yan nga yun, yung pinlay ko kanina. Yun nga yun, pinlay ko kanina, yung reward system. Ito, ano tong isa? Ito, nakita ko na to. Piniplay ko. Ngayon, yan yung tinatopic ko ngayon, DJ Byron. Salamat Kuya Erwin Lopez, technically, may jurisdiction ng ICC sa atin between 2016 to 2019. Member pa tayo kasi noon. Tama. Kaya nga si Digong, inalis tayo sa ICC. Umalis. Bakit? Kasi alam nila kasunod ng ginagawa nila. Nahahanapan na sila ng butas Thank you DJ Byron. Shoutout sa'yo. Nagkita tayo kanina doon kay Kuya Nino Barsaga. Bukas maganda live ni Kuya Nino. Kaya ewan ko kung gising na ako noon. Maaga mag-live si Kuya Nino. Kanina na-tempuan ko. Patapos na Kaya nga double time ang Quadcom para mapanagot ang umaabuso sa pagpatay sa ating kapwa Pilipino kahit sino pa maupo sa Malacanang sa 2028 na hindi na maulit ang gurguran at prantang droga sa trabaho nila. DJ Byron, mamaya kasi tumawag sa akin si Kuya Nino. May tumawag sa kanyang tauhan ni Bongo. Alam mo naman si Kuya Nino, nagre-record yan ng tawag. Pinakita niya sa akin, pinadinig niya sa akin, pinakita niya kung sino yung kausap niya. Kinuwento niya sa akin. Yan ang ilalive daw niya, pati yung kay Densing. Tatapik niya si Densing. Kasi si Densing, saka si Nino Barsaga, magkakilala yan. Ang daming alam ni Nino Barsaga patungkol dyan kay Densing. Kaya yari si Densing. Ewan ko kung lilinisin ba ni Kuya Nino si Densing o sasabihin niya na yung katotohanan. Kaya Kuya Pogi, totoo nga yan, double time ang Quadcom. Pero para sa akin, kung gusto talaga natin na makakuha ng hustisya sa ginawang war on drugs, EJK ni Digong, bumalik tayo sa ICC. Or hindi man, tanggapin dapat natin ang ICC kasi yung kaso na isinampa laban kay Digong sa ICC ay noong panahon nasakop pa tayo ng ICC. Ayan. Ay, support niya si DJ Byron, kumpare ko yan. Support po ninyo yan at yan po ay laging nagla-live hapon, I think, mga oras ng Pilipinas, 1:00, 2:00. Support nyo po yan, kumpare ko yan, tropa ko yan. Ako, napakatagal na naming magkaibigan ni DJ Byron. Ayan, sila Kuya Nino, yan mga magkakatropa kami yan, mga magkakaano kami yan. So, ito po, play pa natin to. Very much willing na mag-file din po ng solusyon para magkaroon po ng investigation din po dito sa Senado. Para malaman natin kung ano lang yung totoo. Sa lahat ng... Oy, Senator Bongo! Sapat na yung Quadcom.
gagastusin na naman ninyo ang pera ng bayan para sa panguto at paglilinis ng pangalan ni Digong. Uutuin nyo na naman mga DDS. DDS lang naman natutuwa sa ginagawa ninyo. Ha? DDS lang naman natutuwa dyan eh. Kayo talaga. Para sa katotohanan pala kayo, pumunta kayo Quadcom. Tapos ang issue. 'Di ba? Sinungaling kayo eh. Nasaan na 'yon? Okay. Ay, nasaan na ba 'yon? Nausod ko. Okay na yung sa Quadcom eh. Ayaw nyo lang kasing umattend dun eh. Dagdag gastos pa kayo eh. Sa totoo lang. Dagdag gastos lang yung ano nyo. Yung gagawin ninyo. Nasaan na ba yun? Nausod ko eh. Okay. Ito ba yun? Magpa-file po kayo ng resource. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ang katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng solusyon para magkaroon po ng investigation din po dito sa Senado. Para malaman natin kung ano lang yung totoo. Investigation. It's sa lahat ng kung gusto niyo investigahan yung war on drugs, pwede natin pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating... Yabang ni ni Bongo. Akala mo sigurado na siya na makakapag-hearing sila eh. Akala niya hindi siya sosoplakin ni Chis Escudero. Chairperson, si Senator Bato is the chairperson of the Committee on Peace and Order. O, di ba? Sigurado siya eh. Hindi niya alam, sosoplakin siya at si Bato ni Chis Escudero. Siya po yung Chief PNP para malaman natin kung ano talagang... Chief PNP si Digong noong EJK. Nung nangyayari yung EJK, Chief PNP siya. Siya ang nagpapatupad, siya ang arkitekto ng war on drugs doon sa Davao. Tapos ngayon, siya ang mag-iimbestiga ng sarili niyang war on drugs. Syempre, sasabihin niya, epektibo, maayos, mapayapa. Pero hindi niya sasabihin na napakaraming na perwisyo nito. Totoo. At ano po yung naidudulot nito at tulong nito sa ating mga kababayan? Hindi, kasi doon nyo kami binulag eh. Bongo? Doon nyo kami binulag sa sinasabi ninyong maayos na nakakapamuhay ang mga Pilipino. Sabi nga ni Digong, di bali nang ako'y mapunta sa impyerno. Basta ang aking mga kababayan ay nabubuhay sa kaluwalhatian. Pero yung pala, sinasama nyo pala kami sa impyerno. Sinasama nyo pala kami sa impyerno kasi noon, impyerno ang binigay nyo sa mga Pilipino. Ano ba yun? Ba't gumaganon? Diba? Binigay nyo sa mga Pilipino yung yung impyerno. Hindi totoo na kami ay nabubuhay sa kaluwalhatian noon. Nabubuhay din kami noon sa katarantaduhan nyo. Natatakot lumabas ang mga tao dahil baka matukhang. Nakatulong ba ito sa ating pamumuhay, ang war on drugs? Kung tahimik bang nakakauwi ang ating mga anak na hindi nasasaktan? Alam mo, ang ayaw ko pong mangyari,
na ang taong bayan po takot maglakad sa gabi. Dapat po ang Ngayon makita nyo gabi ang daming nakatambay sa labas. Nung panahon ni Digong, konti lang. Hindi makatambay. kriminal, dapat po ang drug addict ang takot maglakad sa gabi. Hindi po yung ordinaryong mamamayang Pilipino na gusto lang po tahimik ang buhay na makakauwi po ang kanilang mga anak. Ang problema nga, hindi nga nakakauwi ng bahay yung mga tao noon eh. Magugulat na lang yung pamilya natukhang kahit na wala namang bisyo. Karapatan po natin mabuhay ng tahimik na nakakauwi po ang ating mga anak. Yun ang karapatan namin noon. Na inagaw ng mga pulis na tauhan ni Digong, inutusan para gumurgur ng kung sino-sino lang. Huwag naman sanang palakasin ang loob ng mga drug addict. Diyos ko. Ang sarap murahin nitong si Bongo. Kung pwede ko lang tong murahin, ng putang ina mo Bongo, ginawa ko na. Kaya lang ayoko pong murahin to eh. Masama kasing magmura sa mga senador. Hindi natin to pwedeng murahin sa live ko eh. Diba? Ayokong nagmumura sa live ko kaya hindi natin siya mumurahin. Pero kung pwede lang po talaga, minura ko na to. Trabaho nyo yan eh, susumbat nyo. Saka isa pa, isumbat mo kung walang EJK. Kung hindi nyo kami binaon sa utang. Kung hindi nyo pinapasok ang pogo na punong-puno ng krimen. Meron pa naging chekwang mayor. Pinamigay nyo ang West Philippine Sea. Isumbat nyo yan kung malinis si Digong. Kaya lang hindi. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo, Bongo. Yan lang masasabi ko sa'yo. Talo ka na ngayon 2025. Ang nangyayari ngayon, lumalakas po ang loob ng mga drug lord. Oy, nako. Sige nga, Bongo. Kung totoong malakas ang loob ng mga drug lord, pagwelgahin mo nga mga adik dyan sa EDSA. Palabasin mo nga mga drug lord dyan sa EDSA kung malakas talaga ang loob nila. Puro kayo, sedition. Particular niyo po bang maiimbestigahan yung claims ni Garma, sir? Lahat na po, pangkalahatan. War on drugs, kung kakailanganan na nila. Sir, may staff daw kayo, si Mooking. Hindi ako kasama daw dun sa financial... Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sabi ko nga, wala pong reward system. So ang mga trabaho ng mga staff, administrative matters, presidential engagement. Wala daw reward system. Ano sinabi mo dito, Bongo? Ulitin natin. Kita nyo? Ano sabi mo? Ay, ewan ko kung nadinig niyo yun. So, ulit. I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot nito. At importante po, si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya, karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. May general rango na kasama. Yes, may general ba, sir? Ang nabanggit po ay mga... Diba? Kita nyo? Sabi mo, walang reward system. Ilang ulit mo sinabi. Pero ngayon, pinapresyohan mo kung magkano. Ay, nako.
Uy! Bakit, Bongo? Hindi mo ba kilala si Nino Barsaga? Diba si Nino Barsaga nga nagsabi, si Muking ang nagpapadala ng pera sa kanya, ng allowance niya, ng budget niya. Dahil si Nino Barsaga nag-iimbestiga noon sa DILG tungkol sa war on drugs. Nag-iimbestiga sila pero dapat ang resulta ng kanilang investigasyon pabor sa gobyerno. Putang ina. Wala daw pinapairal na reward system pero paulit-ulit nating nadidinig itong kanyang sinasabi. Bongo, ulitin natin. Nakaraan mga nakaraang hindi ko na po mahirap pangalanan Ulit. pero soon I think he will personally announce to the public kung sino po yung mga sangkot nito. At importante po si Pangulo ang magsasabi. Sabi niya karapatan po ng Pilipino malaman kung sino yung mga Ninja Cup. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Sabi mo, walang reward system. Bakit pinepresyohan mo na yan? Sinasabi mo kung magkano yung makukuha. Ay, naku talaga, ikaw talaga, Bongo. Himod puwet ka kay Digong. Kita nyo, hindi makasagot ng maayos. Hindi makasagot ng maayos, nauutal. Siyempre, aamin ka ba? Aamin ka ba? Dinakulong kayo. Oo nga, hindi ka na nga stop ng Office of the President noong 2018. Pero si Muking, stop pa rin ni Digong hanggang umalis ito ng Malacanang. Ay wala ba? Hindi nyo nadidinig to? Itong pineplay ko? Nako. Etong kay Bongo, naka-mute po ba? Sus Mariosep, kanina pa ako nagpe-play Ay, putya, ano pala? Okay. Hindi pala nakaano. Teka. Ba't kasi nawala Teka, ulitin ko. Naku po. Kanina ko pa pineplay Ay, Ate Janet, hello. Umaalagwa yung yung wire. Ewan ko ba kung bakit. Magalaw lang ng konti. Ulit-ulit natin. Reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulo. Eto na po, meron na po. Meron na po ba ngayon? Hindi authorized ni dating Pangulo. Wala po siya. Malala na sinabi niya,
Wala naman siyang sinabi na, may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganong, abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan. Wala ngang sinabing ganon. Pero, di ba dahil nga sa sinabi niya, na lahat ng mga makakasuhang pulis, sagot niya. Kaya nga, di ba, sila Marvin Marcos, sila Joby Espinido, sila Laraga, at napakarami pang pulis na mga nakasuhan. Ano nangyari? Acquitted. Binasura ang kaso. Biruin mo kay Marvin Marcos, napakatindi na ng mga ebidensya. Katibayan ng ginawang paggurgur kay Rolando Espinosa, tatay ni Kerwin. Kita niyo po, grabe ang ginawa ni Digong. Diba? Tinaasan niya sahod ng mga pulis, tapos yung pong mga pulis, dahil nga lumakas ang loob, dahil sa pangako niya na walang makukulong na pulis sa kanyang pamamahala, ayun na. Lumobo na ng lumobo ang sinasabi nga ni Bato de la Rosa na mga naging biktima po ng EJK na hindi naman dapat. Yan ang sinabi ni Bato. Collateral damage. Na hindi naman dapat may collateral damage. Sa pagkarin. Oy, Argo, shoutout sa'yo, Argo, Kuya Erwin. Ayan, Ate Brenda Barton, hello po. Sabi ni Pogi, alam nila sa sarili nila kapag natalo sila sa 2025 at ang amo nila ay wala na rin magawa at mahina na si Sara. Kaya nga double time din sila at gumagawa ng paraan para iligtas ang mga sarili nila. Kaya lang, hindi po kumakampi sa kanilang tadhana. Kuya Erwin Lopez, okay naman yung kay BG pero ikaw host, nakamute minsan. O yun nga nagkamali ako, Kuya Erwin. Na gagalaw kasi yung wire. Kuya Pogi, ayan, kapag natalo yan, tad-tad ng kaso yan at malalasap din nila ang ginawa nila kay Senator De Lima. Bugok nga itong si Bato. Sabi ni Bato, hindi daw reliable resource person si Kerwin Espinosa. Pero, noong panahon ng paglilitis kay Laila De Lima, ginawa nilang resource person sa Senado si Laila De Lima at naging witness pa para maipakulong si Laila De Lima. Kita nyo kung gaano katindi si Bato? Wala po. Alam niya po anong legal. Sir, hindi ka mag-file ng kaso against him? Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng legal team. Sa Quadcom, hindi ka added? Ako naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary. Yan na. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po. Yayabang-yabang ka na, a-attend ka, tapos sasabihin mo, interparliamentary courtesy. Ulul! Huwag kami gagawin mo. Ito yung sinabi ni Bato. Bakit siya magawa-gawa ng istorya samantalang noon ang bait-bait nung nasa kustodiya namin? No, he is not a credible witness. Pero, sa kaso laban kay De Lima, credible na credible ang mga sinabing statement ni Kerwin Espinosa. Ganyan kagago si Bato. Diba? Bugok. Kunwari ka pa, Bongo, atin ng Quadcom, takot na takot ka nga doon. Bugok na Bongo to. Sa Senado, kung kakailangan. Gusto lang natin yung totoo. Gusto ko. Ando na nga yung totoo sa Quadcom, may ebidensya na nga Diba, Ate Janet? Ba't ayaw niyong pumunta? Ayaw niyong kontrahen doon sa Quadcom. Kung malaman yung totoo lamang ko. The truth. Katotohanan. You're open to attending Quadcom, sir? Anytime po. Kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman. Tabang mo, Bongo. Gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero bago po tapusin ito, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito
ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin po ang illegal na droga. Pero wala siya. Pinangako niya, hindi naman nasugpo. Unang araw pa lang ni PBBM sa kanyang pamumuno bilang presidente, meron pa ring adik. Kung successful ang war on drugs ni Digong, dapat last day ni Digong bilang presidente at unang araw ni PBBM bilang presidente, dapat wala ng droga sa Pilipinas. Dapat wala ng droga doon. Bakit nung unang araw ni PBBM sa Malacanang, meron pa ring mga nahuhuling adik? Ibig sabihin, palpak ang war on drugs nyo, Bongo. Kayo ni Digong, saka ni Bato, saka ni Muking. Puro kayo katarantaduhan. Sabi na, patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga na hindi nanggagaling kay Michael Yang. Yun ang sabi ni yata ni Digong. illegal na. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga mag-anak natin na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga kamag-anak sa ating mga kamag-anak. Anong tingin yung motivation you're running for 2025 elections? Di ba kayo maapektuhan straight kung mga ganitong ideas? Sabi ko nga, katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang umusga. Kung ginawa ni dating Pangulong Duterte ang kanyang trabaho from 2016 up to 2022, kayo na po ang umusga. At kung sa tingin niyo rin po, ginawa ko ang aking trabaho at nagserbisyo po ako sa taong bayan, kayo na po ang umusga. Oo, kami uusga sa'yo, hindi ka namin iboboto. Ako naman, bisyo po ang magserbisyo. Bisyo po ang magserbisyo? O bisyo po ang mabigay ng malasakit center kuno? Saan galing yung pera? Puro ka malasakit center, malasakit center. May corruption din daw dyan sa malasakit center mo, Bongo. Hindi ka pa nga senador, di ba? Nadawit ka na sa pre-gate. Pre-gate issue. Pre-gate scandal. Sagutin niyo yung kaso niyo kay Trillanes. Malasakit center ka pa, pero wala ka namang malasakit sa mga Pilipino. Kung may malasakit ka sa mga Pilipino, bakit pumayag ka sa EJK ni Digong? Ba't sinuportahan mo yun? Kung sa bagay, himod tumbong ka nga kay Digong. At yan po ay pinanindigan ko hanggang ngayon na magsiservisyo po ako sa ating mga kababayang Pilipino sa abot ng aking makakaya. At hindi ko po sisirain ang inyong tiwalang binigay po sa akin. Sirang-sira na yung tiwala namin sa'yo. Magsiservisyo po ako. Digong ka lang nagseservisyo saka kay Kibulok na bulok sa kulungan. Sa ating mga kababayan. Maalala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Siyempre, magpapalakpakan ng mga tao doon. Kapag hindi nagpalakpakan ng mga tao doon, kinabukasan, nasa drug watch list na. Kunwari, hindi pumalakpak doon ng isang senador, ang isang congressman, ang isang mayor. Kinabukasan, nasa drug watch list na. Ipapatokhang na. Hoy, Argo, huwag kang bobo. Lahat ng comment nyo dyan, hindi ko binabasa dahil nagtatapik ako. Huwag kang bobo. Argo, pablock na naman kita. Nagbobobobobohan ka na naman dito sa channel ko. Tinamblock ka na nga nagbobo ka pa naman ngayon.
Hindi ko nga binabasa comment ng lahat dyan dahil nagtatapik ako bobo ka pala Para Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tukmol. Kapag hindi pumalakpak, ang mga congressman doon at mayor, magagaya kay Mayor Halili. Tukmol ka. tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang kinangako noon. Standing ovation. Oh, standing ovation. Kasi nililista doon yung hindi pumapalakpak. Tapos, isasama na kay Mayor Halili, Mayor Pascual, kay Jed Mabilog. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hoy, Bongo, talagang kailangang sisihin yan. Si Digong. Napakaraming dinamay niya sa kanyang kautusan sa war on drugs. Huwag mong linisin ang pangalan ni Digong kasi basang-basa na ang papel ni Digong dito sa mundo. Kahit matanda na yan, dapat dyan singilin, ikulong, pagbayarin sa kanyang mga kasalanan. Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang? Tanginan to, kapal ng muka. Pinapasahod namin kayo. Natural, gawin ninyo ang serbisyo nyo. Tanong nanunumbat ka na hindi ba kayo nakinabang? Kapal ng mukha mo, Bongo. Kinabang ang mga kababayan nating Pilipino, yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Paano sinusumbat mo? Trabaho nyo yan. Kailangan nyo naman talagang gawin yan. Kailangan nyo gawin yan. Trabaho nyo yan Ang tanong, nasolusyonan ba yung issue ng droga? Sabi ni Digong, 6 na buwan. Tatapusin niya ang droga. Tatapusin niya ang traffic sa EDSA. Magje-jet ski siya sa West Philippine Sea. Tatapusin niya ang issue ng komunista. Natapos ba? Natapos ba? Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Hindi niya tinaya buhay niya. Nagpakasarap siya. Kung sino-sino mga binubulog niya na pastoral ni Kibulok. Nangahalik ng kung sino-sinong babae sa mga pinupunta niyang bansa. Sa South Korea, sa Japan. Pati nga itong si Ruina Garme, umamin di ba? May sila? Meron silang relasyon ni Digong. Romantic ties. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Siyempre, puro kabugukan ginawa Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siya, siyempre, hindi siya mag-uutos ng illegal sa'yo. Alangan namang umaming ka. iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Alangan namang kapag may inutos sa yung illegal, sasabihin mo sa media, guys, may inutos sa akin si Digong na na illegal. Alangan namang i-booking mo yung amo mong inihimod mo itumbong. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. So may tanong po ulit tayo. Senador, diba? Bugok na bugok to si Senator Bongo. Bugok na bugok ka. Kuya Erwin Lopez, impunity at its best. Diba? Kate Janet, ang kaso, buhay ang natapos. Ang daming nagurgur na mga inosente, pati 9 years old. Nagurgur, sasabihin, dahil sa sakit, kaya na tegi. Pero yung pala sa war on drugs na matay. Liabilities ng EJK. Argo, some other hosts
They enjoy your presence but not all. Show respect in this channel, just saying. Bugok yan si Argo eh. Buti nga nan-block ko na eh. Arte-arte ka pa dito. Host na to, arawan, nakaambag to, galing sa ayuda ni Tambaloslos. Pasalamat ka, Artemio Gabia. Hindi na ako nagmumura dito ng putang ina mo, ng ulul ka. Hindi na ako nagmumura dito ng ganun eh. Pasalamat ka. Kung hindi, papaliguan kita ng mura. Oh, laki ng kinita mo sa government contract mo, BG. Mayor pa lang si Digong. Bakit high blood ka, host? Hindi ako high blood. Host, bakit highest trust rating si FPRRD gang sa huli? Eh, syempre. Oh, kung hindi magiging mataas ang trust rating at satisfaction rating ni Digong hanggang huling araw ng kanyang panunungkulan, baka yung may-ari ng SWS survey, Pulse Asia, baka lahat yan sasabihin may kinalaman sa illegal na droga, drug lord yung may-ari nung Pulse Asia. Bobo sabi, galit ata sa akin si host, di ako pinapansin. Kita mo